Tahimik lang ako nakasakay sa sasakyan ni Prof. Kahit mabulok pa ang laway ko. Hindi ako magsasalita at hindi ako mauuna. Nagugulan na talaga ako sa professor na to. Ang hirap niyang basahin. Kaya habang nasa biyahe, I opened my phone and typed a message to Mang Neri. Ang sabi ko na wag na lang niyang akong sunduin dahil malapit naman na ako makauwi. Sino ang tinetext mo? Yun bang hambog na singer na yon? Munti ko nang mabitawan ang iPhone ko nang biglang magsalita si Prof. Vance. Was he trying to pick at my phone? Chismoso. What do you mean lame, sir? Ang ganda nga ng boses ni Kenji. Ang sarap sigurong magkajawa ng singer. Wala kang kinabukasan doon. There's no stability in being a singer. Lumukot ang mukha ko at tiningnan siya, habang siya naman ay nakatuon lang ang tingin sa daan. Ano bang pinupunto mo, ha? He diverted his gaze at me, but he abruptly returned it to the road. What I am trying to say is, humanap ka ng lalaking may kinabukasan ka. Hindi lang basta may talent. You can marry a man like... Tiningnan ko siya at tinaasan ng kilay. Like what, sir? Like professors. It made me stop. Is he making a move? But no, I don't want to assume. Natawa ako sa sinabi niya. Hard pa sa mga professors. They're just a bunch of jerks who always breaks women's heart. Bakit? Nasaktan ka na ba? Oo. One of my profs broke my heart. Sinabi nga niya na hindi ako qualified for the competition eh. Imagine, yung sakit na idinulot niya sa akin. Sabi ko habang ang mata ko ay nakatutok din sa daan. Naramdaman kong humina ang takbo ng sasakyan. Then I saw on my peripheral vision that he looked at my direction. Hilaw akong napatawa. Bumalik na naman yung sakit. Is that the reason kaya hindi mo na ako pinapansin? His voice was soft this time. Maybe, I answered. Well, it's no big deal kung hindi kita napapansin, Prof. Dahil estudyante mo naman ako. Para namang ikakasakit mo yan kapag hindi kita pinapansin, no? Ano tayo? Magbarkada? Sabi ko, at saka tumawa ng mahina. Umigting ang panga niya at humigpit ang kapit niya sa manibela. I'm sorry, Angelica. Doon ko lang narinig na nagsorry si Prof. Vance. His voice was very sincere. Wala na yun, sir. It's true naman eh, na hindi ako qualified. Ipapahiya ko lang ang department natin. Tinignan niya ako gamit ang kanyang namumungay na mata. Hindi yon. Ayoko lang pagpiyastahan ng mga kalalakihan ang katawan mo. Natigilan ako. Hindi niya ako pinasali dahil ayaw niyang makita na magsuot ako ng swimsuit. But why? Nalilito kong tanong. Ibinalik niya ng tingin sa daan. Wala yon. Pagkasabi niya nun, ay huminto na ang sasakyan. Hindi ko na malayan na nakarating na pala kami sa destinasyon namin. We're here. Pumasok na ako sa bahay namin na parang nakalutang si Ere. That professor made me overthink. Umalis na siya nang hindi man lang sinasagot ang tanong ko. He's confusing me. So bad. Girl, ano na? Hindi mo naman yata siniseryoso ang dare namin eh. Asik na Alicia. Nandito kami sa bahay nila ngayon at nagiinuman and to catch up na rin. Parang gusto kong mag-back out. Parang hindi ko kaya eh. Nag-aalangang sabi ko. Galit ako kay Prof. Benz at hindi ko kayang landiin siya. After what he has done to me, ay lalandiin ko na siya. Swerte naman niyang loko-loko siya. Pinahiya niya pa ako, tapos binibigyan niya pa ako ng motibo. Binigyan nga ba or nag-assume lang ako? Nakakainis na talaga siya. Palagi niya nalang pinapasakit ang ulo ko. Alam mo bang binigyan ako ng test niyan noong 3rd year? Galit rin si Cyril kasi kay Sir.
Dahil binigyan siya ng test na grades na nagpababa ng allowance niya, his father got disappointed as well. Hays, ano pa nga ba? Next week sisimulan ko na. Bahala na si Darna at si Ding. Okay class, get your assignment, utos ni Professor Vance. Nakukunin ko ng aking notebook sa bag nang maramdaman kong tumingin si Prof. Vance sa akin. When I look at his direction, I was indeed right. Nang makita akong nakatingin, iniiwas niya ang kanyang mga mata. Eto na naman siya. Binuksan ko ng bag ko ngunit nagulat ako nang tumambad sa akin ng isang pulang rose. Kinuha ko ito at tiningnan. May maliit na card pa ito. I'm sorry baby, I didn't mean that. You're beautiful and you're mine. VH. Iyon ang nakasulat. Wow, may pa-rose. Hindi ko nang natago ang rose dahil nakita na ni Zian J. Hoy, tumigil ka nga. Saway ko sa kanya. Kinuha niya ang rose sa kamay ko at itinaas para ipakita sa mga kaklase namin. Guys, look oh, may admirer na si Angelica. Itong luko-lukong to, parang rebelde lang. Kaya lahat sila ay panay tukso sa akin. Tumayo ako at kinuha ang rose sa kamay niya. Sino yung VH na yan ha? Pag-uusisa pa ni Sian J. Sino pa ba? Di boyfriend ko. Biro ko naman kahit wala naman talaga akong boyfriend. In my 22 years of existence, 3 pa lang ang naging ex ko. Tapos ang 5 ay fling lang. I don't know but I feel flattered. It makes me feel very special. Ikaw ba naman bigyan ng rose na hindi mo ina-expect? Tingnan lang natin kung hindi ka maulol. I wonder who's VH? Bakit siya nagsasorry sa akin? May ginawa ba siyang kasalanan? Tumigil nga kayo. Hindi niyo ba nakikita na sa harapan pa si Prof? Respeto naman. Saway ng isang kaklase namin. Tiningnan siya ni Zian Zay. Para kang linta. Sobrang sip-sip mo. Bulong nito kay Kristansya at bumalik na sa upuan niya. Natawa ako sa narinig ko. Natahimik naman si Kristansya. Napako ang mata ko kay Prof. Vance na parang may pinipigilang ngiti sa labi at namumula pa ang pisngi nito. Ang kulay brown na mata nito ay parang namumungay. Nagtagpo ang tingin naming dalawa kaya tinaasan ko siya ng kilay at ganoon din siya. Putek, napakagwapo niya. So, galing sa boyfriend mo ang rose na yan? He must be so sweet, Miss Magalona. Natigil ang mga kaklase ko. Nang pagkatapos sabihin ni Prof. Vance, ay bigla itong tumawa at napakagat pa sa labi. Para itong kinikilig. Pati ako ay nagulat din sa ipinakita niya. Sa buong semester, ngayon lang namin nakita si Sir na tumawa ng ganyan. Because we know him as a strict and firm professor, he's not into jokes. Kaya nga, makita siya na ganyan ay bago sa amin. What on earth did just happen? Nang mapansin niyang nakatingin kami sa kanya, ay bigla siyang nagpormal at ibinalik ang mukha sa pagiging matigas. Then, he cleared his throat. What are you looking at? I said, get your assignments. Now he's back. Professor Vance Hanson Benavista is back to his senses. Weird. Habang nasa locker ako, bigla na lang dumating ang mga kaibigan ko na sina Janela, Alicia, and Cyril. Paparating pa lang sila ay para na silang mga lata sa sobrang ingay. Anong ginagawa nyo dito? Tanong ko. It's time, Angelica girl. It's time for the plan. Cyril exclaimed, tila ba excited ito. I look at them confused. Ano bang sinasabi nyo? Hindi ko pa nga nagagawa ang plano eh. Naghahanap lang ako ng timing. Timing is everything, girl. Ang timing na yun ay ngayon na. This Janela girl told us na may something si Prof. Vance sa'yo. How true is it? Si Alicia. Tiningnan ko si Janela. Ano bang sinasabi ng mga baliw na to? Anong something kami ni Sir? Baka kayo yung may something sa utak ha?
Totoo naman talaga Angelica. Si Prof. Vince ang nagbigay sa'yo ng rose. VH means Vince Hanson. Tapos kinilig pa siya nung sinabi mo na bigay yun ng boyfriend mo. Then, you said last time na may motibo siyang ibinibigay sa'yo. May something nga. Or talagang manhid ka lang. Napaisip naman ako sa sinabi ni Janela. Pero ayoko talagang mag-assume. Mamaya tamang hinala lang pala yon. Tumpak, kaya ngayon, tutulungan ka namin. Mamayang 6 p.m., mag-uuwian na lahat. Tapos, PE ang last nyo, diba? Doon mo lalandin si Sir sa court, said Alicia, who was explaining me their plan. Nice then, doon ka lang sa court. Tapos pupuntahan namin si Prof. Vince. Sasabihin namin na nahimatay ka. Kapag nasa loob na si Prof. Vince ng court, we will lock you up. Tapos doon mo na siya lalandiin. Nag-appear na silang tatlo sa kanilang plano. Habang ako ay nakatunganga sa kawalan. Iniisip kong magagawa ko bang ang plano. Diyos mio, Operation Landiin ang Prof niyong gwapo. Hindi ako mapalagay sa gagawin ko ngayon. It's PE time. And it's time for our evil plan. Malapit nang maisakatuparan ang plano namin at hindi ko alam kung magagawa ko ba yon. Pero kahit papaano, naibsan ang kaba ko dahil tumungga ako ng konting alak kanina, pampawalan ng kaba at pampakapal ng mukha, pampalakas loob. Okay class, dismiss. Our PE professor announced. Ito na. This is it, pakbet. Nagkanya-kanya na nang kuha ang mga gamit nila, ang mga kaklase ko. Lumapit pa si Janela sa akin. Good luck girl, para sa ekonomiya. Natatawang sabi nito sabay tapik sa balikat ko. Pagkatapos noon ay umalis na siya. Habang tumatagal unti-unti nang nawawala ang mga tao sa court. Hanggang sa ako na lang ang mag-isa. Dumidilim na rin ang paligid. At nakauwi na rin ang mga estudyante at ang iba pang guro. Nakita kong nandoon na sina Alicia and Cyril sa pintuan ng court at sumesenyas na tatawagin na nila si Prof. Vince. Putek, kinakabahan ako. Humiga na ako sa gitna ng court para magpanggap na nawala ng malay. Para pagdating ni Prof, nakahilatan na ako. Tapos si PR na lang ang kulang. Bakit? Bakit parang kinikilig ako? Habang nakapikit ako ay manarinig akong mabibigat na paa na tumatakbo. Kahit hindi ko makita, alam kong mabilis ang pagtakbo nito. I guess it's already Professor Vince. Habang tumatagal, mas lalong lumalapit ang tunog ng mga paa nito. At alam kong malapit na siya. Oh God, baby! Iyon ang narinig ko kay Professor Vince nang daluhan niya ako. Narinig ko ang pagsarado ng pinto at alam kong sina Alicia, Janelle, ang Cyril na yon. I have a spare key kaya pagkatapos namin dito, uuwi na ako. Naramdaman ko na lang na hinawakan niya na ang bibig ko. I know what he was about to do. He will going to perform CPR on me. Umaayos nga ang lahat sa plano. I can already feel his breathing sign that his mouth was near. Ang isiping magdadampi ang mga labi namin ni Professor Vince ay napapalunok ako. Ilang minuto akong nag-antay ngunit walang labi ang dumampi sa akin. Binitiwan na rin ni Sir ang bibig ko. Anyari? Para malaman kung anong nangyari, dahan-dahan kong ibinukang isa kong mata. Muntik na akong malagutan ng hininga nang nakita ko si Prof na nakatitig sa akin habang walang emosyon ang mukha at nakatapat ang dalawang braso niya sa kanyang dibdib. Napatayo ako at hilaw na tumawa. Hi, Prof. Gising na pala ako. Nautal kong sabi saka awkward na tumawa. Habang siya ay nakatingin pa rin sa akin. Are you playing something, Miss Magalona? He asked as if he's interrogating me for the crime that I've done. No, sir. Then, what is this? May halong galit na sa boses niya. Hindi ako nakasagot. Alam mo ba kung gaano mo ako pinag-alala? Ngayon para niya na akong sinesermonan. What he said made me smile.
a genuine smile. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya, wearing my seductive smile. Ngunit naningkit ang mga mata nito. Lumayo ito at maya-maya ay tumayo. Para namang ayaw niyang mapalapitan ko siya. Mukha ba akong multo? Na gumagapang? Magandang multo ka mo. Tumayo na rin ako para sundan siya. Prof, I want you, I said with a flirting voice. I even touched his chest, and I could feel how hard it was. Go home, Miss Magalona. Malamig ngunit mariin na ani nito, habang hindi nakatingin sa mga mata ko. Ngumisi ako ng palihim dahil parang tumatalab na nga ang karisma ko kasi nakita ko siyang napalunok ng ilang beses. You're my home, Prof. I want you. Gusto kong masuka dahil sa sobrang clingy ko. Seriously? You're my home. Eunice. Mas lalo lang umigting ang kanyang mga panga at nagtaas baba ang dibdib niya. If your father will know about this, you will be dead. So, go home and study your lessons. I admit, kinakabahan ako sa sinabi niya. Takot akong malaman ito ni Papa dahil siguradong grounded na naman ako. Pero malapit na akong mag-succeed. I need to finish this and get that damn condominium. Malandi akong ngumisi. Ipapakilala kita kay Papa Vince. I can't believe this. Did I just call him Vince? Sa oras na ito para kaming normal na tao lang. Hindi ko siya professor at hindi niya ako estudyante. Lumapit ako sa kanya at mahinang hinawakan ng leeg niya. I slightly caressed it. Napapikit siya at napahawak sa bewang ko. I know you are intelligent, Prof, but you need to study how to love me so we can create a good chemistry and a good Chinese afterwards. Pagkatapos kong sabihin yon, tumingkayad ako para abutin ang leeg niya at pinatakan ko ito ng maliit na halik na umani ng mahinang halinghing sa kanya. Bibitaw na sana ako sa kanya nang bigla niyang hahapitin ang bewang ko at idinikit sa kanyang katawan. At ramdam na ramdam ko ang matigas na bagay na yon na nakaharang sa pagitan namin. Malaking tao si Prof. Vince at pormado ang katawan. His well-built body that made him known as the hottest professor here in Compton University. He also has the looks that every woman should wish to have him. Nakita kong umuklo siya at takmang hahalikan na ako. Pero napapikit ako at tinakpan ko ang aking mukha gamit ang palad ko. Medyo lumayo rin ang katawan ko dahil sa aking pag-iwas. My action earned a soft chuckle from him. See? You're a virgin. So stop acting like a grown woman. What a baby. Natapakan ng aking ego dahil sa sinabi niya. A baby? What the heck? Matapang ko siyang hinarap. Yes, I am a virgin, Prof. But I am not baby anymore. Instead, I can already make a baby. The professor, you're a brat, aren't you? Hindi ako sumagot. Now, you want me? Idinikit niya lalo ang katawan namin. He held my chin and pushed it upwards slightly, enough for me to face him. Be careful on what you wish for, baby. I don't think you can handle me. Grow up. Baka kapag pinatulan kita ngayon, iika-ika kang uuwi sa inyo. I don't want to hurt babies. I'm quite big, Miss Magalona. So big. Minamalit niya ba ako? Hindi naman totoong papatulan ko siya eh. I'm just seducting him. And I don't have a plan to make love to him. Eunice. Pero hindi ako papayag na mamalitiin niya ako. I don't want to be called baby. I'm a grown woman now. Fuck him. If I'll never try, how would we know? Nakakaloko kong ganti. Binitiwan niya ako at malutong siyang napamura. Butil-butil na ang pawis sa noon niya. Dumistansya na siya sa akin. Ginulo niya ng bahagi ang buhok niya at tila iritang-irita na. Stop doing this to me, Miss Magalona. Itinuro niya ako. Stop this fucking game.
At baka makalimutan kong estudyante kita at padapain kita dyan. He looked at me intently and straightly to the eye. I work hard, Miss Magalona. Huwag mo akong sagarin. At baka masagad kita and other way around. Don't test my patience. Nasagad ko na yata siya dahil sobrang dilim na ng mukha niya. Ngayon at namumula pa siya. Hindi ko na alam kung saan ko kinukuha ang lakas ng loob ko ngayon. Itutuloy ko pa ba to for the sake of dare? I never expected Professor Vince to be this vulgar. Baliw na yata ako. Kasi I still find him hot even when he's mad. His mad and deep voice sounded so sexy to me. His words, kung paano siya magsalita, nakakaakit. I want to try. Try me, Professor. I want to know how well you would be. How good fucker are you? Kusa na lang iyong lumabas sa bibig ko. I could already feel a tension between us. Iba na ang nararamdaman ng katawan ko. I'm 22 and I can already feel a sexual desire. I'm a virgin. I had boyfriends before and I do have flings pero niwala sa kanila ang nakagalaw sa akin. Professor Vince Hanson groaned angrily and walked with a big steps toward me. Nang makalapit siya sa akin, marahas niya akong hinablot papalapit sa kanya. He cupped my face and kissed me harshly. He kissed me like a wild lion. Sobrang rahas ng halik niya na hindi ko masabayan. Naramdaman ko na lang ang pagpasok niya sa bibig ko na para bang may hinahanap siya doon. Bumaba ang kamay niya sa may pag-upo ko at minasahe yon. Naririnig ko ng ingay na nanggagaling sa halik namin. Pati ang mabibigat naming hininga at mga halinghing ay naririnig ko na rin. Para na akong maubusan ng hininga dahil sa matinding halik ni Prof. Benz. Gusto ko nang bumitaw pero ayaw pa ng puso ko. Parang sinasabi nito na, sige pa, namnamin mo ang bawat sandali. Kasalanan mo yan eh. Tinangka kong lumayo. Pero hinawakan ni Professor Vince ang ulo ko para idin ang labi ko sa kanya. Ayaw niya akong tigilan. Maya-maya pa ay parang may nalasahan akong dugo sa pagitan ng paghahalikan namin. Nasugatan na yata ang labi ko. Hinawakan ko ang damit ni Professor Vince para patigilin siya. Pero hindi niya ako pinapansin. Tama na. Sa wakas, nasabi ko na rin. Susuko na ako. Ngumisi siya. I told you. I kiss hard. Now you know. Lumapit siya sa akin at pinunasan ang dugo sa labi ko gamit ang kanyang kamay. Ang kanyang mata ay nanatili sa labi ko. I like your lips already. It's so addicting. Tumaas ang tingin niya at napako sa mata ko. You're a little wild, Angelica. He said, then, tame me, Professor.